Hello everyone, this is me again, Shani. Kamusta po kayong lahat? Sa videong ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang mga requirements kapag kayo ay mag-a-apply ng Family Reunification Visa at ang inyong partner ay non-EU citizen or Filipino ba or Swiss citizen sila. Narito po ang mga sumusunod. Una, napaka-importante ang inyo pong valid passport. Yan po yung number 1. Number 2, ito naman ay kailangan ninyo ng 1 printout of your duly filed and signed application form. Kung kayo po ay nagtatanong kung nasa ng application form, ay i-click nyo lang po yung naka-bold letters na yan. Next, we have 2 biometrical passport photos, one of which glued to the application form, at yung isa naman, i-submit nyo na lang yun kasama yung mga documents ninyo. Next is, visa fee is waived if your spouse is a non-German or EU or Swiss national. Ibig sabihin po, wala po kayong babayaran na fee kapag ang inyong partner ay kabilang sa mga sumusunod. Next is your legalized birth certificate issued by the Philippine Statistics Authority, of course, PSA. Should the birth certificate be unreadable, please submit also your birth certificate issued by the local civil registrar. So make sure po kapag ang inyong mga dokumento na galing sa PSA ay hindi masyado mabasa, ay may backup paper na po kayo na nagpapatunay na tama po yung impormasyon na nandoon. So we also have your legalized marriage certificate. Very important po. Kung kayo po ay nagtatanong kung paano nga ba ang legalize, ano ang kaibahan nito, may video na po tayo niyan. Kaya pwede niyo po yung i-visit yung mga videos na yun sa channel natin. Important note po, make sure that your marriage certificate po is valid for the last 6 months prior to visa. So, kung sa palagay ninyo ay 1 month na lang ay mag-e-expire na siya, kumuha na lang po kayo ng new legalized marriage certificate ninyo. Okay po? At kung kayo naman po ay naikasal sa ibang bansa, ay kumuha po kayo ng inyong legalized Senomar. At kapag kayo ay naikasal sa ibang bansa at iniregister nyo naman ito sa Philippines, ay pwede po kayong kumuha ng advisory on marriages. Marami pong naguguluhan kung ano nga ba ito. Kapag kayo po ay naikasal at inirehistro ninyo ito sa Pilipinas, at kapag kayo po ay kukuha ng Senomar, Certificate of No Marriage, ang resulta po nito ay hindi na po Certificate of No Marriage kasi nga inirehistro ninyo ang inyong kasal. Ang makukuha nyo po ay Advisory on Marriages or CEMAR, Certificate of Marriage. So, kailangan nyo rin po iyan para po sa inyong legalization. Okay? If you are divorced abroad and you are a Filipino national, you need to have your foreign divorce court ordered recognized by the competent court in the Philippines. So, before you can legally marry again, kailangan nyo po magsumite ng inyong marriage certificate sa inyong previous na kasal or foreign divorce court order and Philippine court order recognizing the foreign divorce court order. Given naman po yun, paano po kayo makakasal kung ang inyong previous na kasal ay valid pa. So, make sure na everything is fixed, everything is legal na, kaya pwede yun na yung ipagpatuloy. If your previous marriage naman ay na-annulled sa Pilipinas, kailangan nyo po ng legalized marriage certificate of your previous marriage with annotation. Yung annotation po, mababasa po yan sa gilid ng PSA paper ninyo of the annulment. Annulment court decision with a certificate of finality. So, ayan. Pag na-annul kayo, make sure na na-process niyo yung lahat para makuha niyo itong annotation sa gilid ng inyong mga PSA documents. If you are widowed or widower, legalized marriage certificate of your previous marriage and legalized PSA death certificate of your deceased spouse. Ayan. From your spouse, para naman, ito po yung requirements para sa inyong partner na nasa Germany, non-German citizen, EU citizen, Swiss citizen. Kailangan po nila ng copy of their passport, a current resident certificate, and work contract. So, yun lang po yung ipapasa nila
The application must be submitted personally at the German embassy. Wala pong representative, kailangan kayo po mismo yung magpapasa ng lahat ng na-mention natin. If you are applying together with your children, please note that a separate appointment registration is required for each person. For example, if you're applying with your kid, kailangan nyo po kumuha ng dalawang termine or dalawang appointment dates. Make sure na sabay na lang po yung araw para less sa gastusin. Once you have obtained all necessary documents, please register for an appointment here. Ayan, mababasa ninyo. Kapag sa palagay ninyo ay kumpleto na kayo, lahat ng papeles ay walang problema, ay pwede na kayong mag-book ng appointment. Pero pro tip, kapag kahit hindi pa kayo, hindi nyo pa hawak lahat ng documents, pero may approximate target na kayo na sa palagay ko, makukompleto ko na lahat ng papers. So, magbubook na ako ng appointment ngayon. Just make sure na if you receive the confirmation that you have the termine or the appointment, you don't delete it because the link that they will send in the email is the only way for you to cancel the appointment. So, ayan, pwede mag-advance appointment at kapag hindi kumpleto ang papeles, pwede i-cancel. Okay? At kung sa palagay nyo naman ay makukumpleto nyo ito bago ang inyong iniset na appointment, ay walang problema. Continue lang po kayo. Okay, so please note, incomplete application will be decided based on the documents that were submitted and may be rejected. Pero alam nyo, wala talagang problema, tuloy-tuloy yung process ng visa ninyo kapag sinunod nyo lang lahat ng in-mention natin. Kasi yung binabasa natin is from the official website of the German Embassy. So, wala nang other documents, yun lang yung na-mention ko, yung kailangan nila para sa inyong family reunification visa. During po sa application ko ng family reunification visa, I think 1 month and 1 week may na-receive po na mail yung asawa ko dito sa Germany at natanggap niya po, naghihingi po yung government nila, Ausländer Behörde ata, ng kanyang mga dokumento katulad ng nagpapatunay na kaya niyang mag-sustain ng 2 tao yung apartment, walang problema para sa 2 tao, mga ganon. Pag maisumitin niya yon at nakita ng German Embassy Manila na okay, ma-afford naman, okay naman, ay ipapadala at ma-approve din po yung inyong family reunification visa. At kailangan nyo rin pong malaman kapag natanggap nyo na po yung inyong visa, ay dumiretso po kayo sa CFO kasi kapag nasa airport po kayo, ay hahanapan po kayo ng immigration officer ng inyong CFO certificate or CFO sticker. Kapag hindi nyo po naipakita, ay pwede po kayo ma-offload. Kaya make sure po na makuha ninyo ang mga papeles na ito bago po kayo lumipad ng Germany. Ayan po. Sana nakatulong ang video na ito. At please subscribe po sa ating munting channel. Wala po tayong ibang goal kundi ang makatulong for free sa ating mga kababayang Pilipino. At kung kayo rin po ay mahilig sa mga art, ako rin po ay gumagawa ng mga painting. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Paalam! Ciao! Cheers! Mwah!